Magandang umaga po sa inyong lahat. So, tingnan po natin kung ano ba ang mensahe sa inyo. So, start na po tayo mga kapatid, no? So, emotional baggage. Win at all costs. Happy memories, healing. Disconnected. Sharing, love, and charity. Peace. Kukuha ko na po yung energy. Quick decision. Satisfaction. Action. Rest. Restoration. Intuition. Carelessness. Okay, ang barahan nyo po ngayon ay hindi regarding sa third person ang nararamdaman ko, no? Kasi dito po, no, parang emotional baggage, no? Ang dami pong dinadalang sakit, no, na binigay sa iyo ng taong to. Ang dami po sa kanyang sakit at gusto mo pa rin sanang ilaban kahit papaano tong relasyon mo, or for some of you gustong ilaban yung sarili na, no? May happy memories healing, meaning hindi naman lahat ng nangyari sa inyo masama, or siguro nung time na nagkagalit kayo, doon na lang po naging masama yung pakiramdam niyo sa kanya, pero there were moments na happy naman po kayo. So ngayon disconnected kayo sa isa't isa, maaaring ito ay nag-break kayo or nasa no contact stage, no? Hindi ka po madamot, pero ang sinasabi po ng universe, minsan nagdadamot ka sa sarili mong magkaroon ng peace. Ayan, no? Isip ka ng isip na wala ka na pong peace of mind, no? Gulong-gulo ka, sakit na sakit ka. For some of you naman, medyo nakita na nila yung peace nila, no? So, ang lahat ng to, kailangan mo raw po ng isang malaking desisyon sa buhay mo. Kailangan mong masatisfy sa sarili mo man lang. You know, ang sinasabi dito, dapat ang happiness mo daw ay nanggagaling sa inner sa loob, no? At yung sa sarili mo, that's the right word, sorry, sa sarili mo. And yung mga iba is, yung iba po, o yung mga darating sa'yo, o itong, kung sino man tong, kung yung mga darating sa'yo, pagmamahal, ganyan, dapat po bonus na lang. Sobrang aga po, no, ginisingan po talaga ako nitong baraha, dahil meron po siyang nararamdaman po ako, hindi ako makatulog, kahit antok na antok ako, kasi parang gusto niyang buksan ko to. And then, kailangan mo na po ng pahinga, restoration, and contemplation sa sarili mo. Dahil totoo po yung mga naramdaman mo, yung instinct mo, kahit po sabihin niya sa iyo na hindi, praning ka lang, ganyan, or sa sitwasyon nyo dati, parang ikaw ang sinisi niya sa hiwalayan nyo, careless po kasi itong tao to, so mabubuking mo to or mararamdaman mo to kaagad, ano. Pipiliin mong maging masaya. Ang importante ngayon, yung peace of mind mo, yung sarili mo, no? Darating ang araw, pag okay ka na, mako-curious din to at tsaka siya babalik-balik sa'yo. Pero for now, mas okay na balik mo muna yung control at balance mo sa buhay. Yan, no? Control and balance. Kailangan ibalik mo, kapatid, yung nawala sa'yo, no? At darating ang araw, pag ready ka na, you're totally healed, at naibalik mo na, meron darating pa para sa'yo, eh. Hindi naman din lang siya. May darating pa para sa'yo. Pero kung ito mang lalaking to ay bumalik sa oras na ikaw ay okay na, it's up to you kung gusto mo pa siyang balikan, kung nagsisi naman siya. Pero I guess, a toxic relationship will always be a toxic relationship no matter what. Yes, pwede nilang ma-realize yung pagkakasala nila sa'yo. Pwede nilang ma-realize yun and sooner or later magbago. Pero parang nakikita ko na pag ganito yung ugali niya, babalik din siya. No? Babalik din siya sa ganon.
At sasaktan ka lang niya kasi sa totoo lang, yung lalaking to ay walang direksyon. So guard your heart na po. Wala po siyang right choice sa buhay niya, confused siya. Marami po siyang nagawang impulsive decision. Siya nga po yung gumawa ng ikakahiwalay nyo. Sobra ka pong lungkot. Ayan o. Fatigue and exhausted ka na sa nangyayari lahat. Kapatid, palayain mo yung sarili mo sa ganito. You don't deserve this. Isip ka na isip, nasan siya? Isip ka na isip kung okay ba sila ng babae o ano na ba nang iisip niya ngayon. Unahin mo daw yung sarili mo. Be selfish naman para sa sarili mo. Ang daming kumakausap sa'yo, no? Ang daming kumakausap sa'yo na parang awa mo na. Tingnan mo naman yung sarili mo. Huwag ka na maging tanga. Ikaw naman. Or may mga ibang taong nagsasabi rin sa iyo nito. Or ikaw mismo sa sarili mo na rin ang nakaka-realize. Sayang yung mga pangarap mo sa buhay, mga pwede mo pang marating. Kasi nabablock niya po dahil dito sa broken relationship na to. Yung lalaki na to is selfish. And yung lalaki ito ay selfish. And he is blaming you for being so jealous. Ikaw pa po yung sinisisi niyang selosa, panigduda, pero totoo lang po, lahat ng instinct mo po ay tama. Disorganized po siya sa ngayon. Ayaw niya po makipag-usap sa mga ganyang topic kasi he is avoiding the conflict kasi alam niyang totoo. Kaya hindi po siya kumontak sa iyo, hindi kanya nakinontak kasi hindi rin po niya alam kung anong palusot ang gagawin niya. So, ginose ka na lang po niya. Sinasabi niya po sa inyo, selosa, tapos naman siya, self-centered siya Wala rin po itong taong to sa sarili niya, no? May fear of change po siya So, ganun at ganun ang cycle ng buhay niya. Parang hindi siya nakukontento sa isa talaga. Wala siyang responsibility sa isang relasyon. Lahat ng relasyon niya nasisira. Or ganun ang cycle. It's either nasisira or ganun lang din po ang cycle niya because this person is quite impulsive. Gumagawa ng mga basta-bastang desisyon. Excuse me po. Na hindi pinag-iisipan. Ayan po ang sinasabi sa inyo ng universe. Have a new beginnings and a fresh start. Okay? Kung kailangan mo pong lumayo, magbakasyon, okay, magbakasyon ka po, pero mag-enjoy ka po. Huwag ka pong magbabakasyon ka nga po, pero siya rin naman naiisipin mo sa dagat. Huwag pong ganon. Kailangan po i-enjoy mo yung sarili mo. Meron po siyang mental something kasi hindi siya nakukontento. Wala ka na pong pwedeng hindi ka na po pwedeng sobrang maging lagpak pa. Kasi right now, kailangan mo na pong umakyat. Kailangan mo na pong mag-recover. And please do have the willpower and desire to move forward with your life. Alam ko po sa una mahihirapan ka, but eventually pag tinuloy-tuloy mo yung no contact mo, yung yung acceptance, first is acceptance. Ang importante po, tanggapin mo muna na tapos na kayo. Na tama na, hindi na maganda to. Okay? Hindi na maganda yung ganito. So, tama na. Pag nagkaroon ka po ng acceptance, dun ka na po magkakaroon ng willpower and desire. Gawin mo po lahat para po makapag-move on ka sa buhay mo. Hindi po madali. But one day, pag tuloy-tuloy mo to, makikita mo, ay, nakaka-adjust na pala ako na wala siya sa buhay ko. Ay, okay na pala ako, kahit masakit pa rin, okay na ako na hindi ko siya nakikita, nakakausap araw-araw, okay na pala ako, kaya ko naman pala, and from there, unti-unti na po kakayanin mo na. Ayan you really have to recover from him.
Tama na daw po ang pagiging martyr. Mahalin mo naman daw po muna ang sarili mo. Sabi mo po daw ayaw mo maging alone. Pero ikaw po mismo yung naiiwan na sa sarili mo. Pati ikaw, iniiwanan mo rin yung sarili mo or iniwan mo rin ang sarili mo. Kasi pati ikaw hindi mo minamahal at hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Ayan o. Panay sakit lang po, sufferings, grief ang mararamdaman mo kapag hindi mo pa po fully inaccept na tama na. Okay? Ngayon po, huwag ka na pong gagawa ng kahit ano to reach out. Hayaan mo po siya. Please, huwag po. Kasi lalaglag mo lang din po yung sarili mo. Hayaan mo po siya. Kung hindi ka po niya kontakin, it's his loss. Oo, alam ko sabihin niya, madaling sabihin niya, it's his loss. Eh, kung ganun po, kawalan po ba yung tao na mawawala sa ina? Walang ginawa kung di saktan ka, walang ginawa kung di bintangan ka, walang ginawa kung hindi paulit-ulitin yung mga pagkakamali niya. Tandaan niyo po kapatida, yung first po is okay lang. Nagkamali siya, okay na patawarin mo. Second, sige pa, baka naman, kailangan pa. Ako, di ba? Mabait pa po ako, okay pa yung second. Pero yung third po, ay, sakit na po yun. Ugali na po yun. Choice na po yun. Ay. Maaaring ito rin po ay hindi naman din binata. Pwedeng hiwalay. Hindi rin dalaga. Pwedeng hiwalay. Ayan, no, you have to have a growth and look ahead, no? Panay conflict lang po sa ngayon ang mabibigay nito sa inyo. You're disappointed with your life. So start by having a fresh start, new beginnings. Yung sarili mo muna po. Okay? Kung feeling mo alone ka, magkuha ka ng aso. Kung mahilig ka naman sa aso, basta do something, mag-gym ka. Bigyan mo ng ibang pagkakaabalahan yung sarili mo. Kesa sa isip ka ng isip, nasa na siya, anong ginagawa niya ngayon, masaya kaya sila. Tapos yung kausap mo naman, yung kasama mo, either naiisip din niya yun, na may mental telepathy mo siya, or wala, he's taking his time. Or kung meron man siyang iba, di ba? Kasi hindi po dumadating sa iyo mga deserve mong blessings. Hindi po dumarating sa iyo mga para sa iyo kung ganyan. Kailangan mo pong it's about high time, okay? Na balik mo na po yung sarili mo sa dati. Miss na miss ka na po ng sarili mo. Kasi panay ka daw tension. Isip ng isip sa ayan, attention. Panay ka isip ng isip sa failed relationship. O sa maling tao. Naawa ka sa sarili mo, nalulungkot ka, and hindi mo po to deserve. Alam ko masakit, pero simulan mo pong magdesisyon. Okay? Magdesisyon ka. Ibalik mo na yung sarili mo sa dati kasi miss na miss ka na niya. And then, yung reward, yung blessings, unti-unti babalik sa'yo. Sasabihin mo babalang araw na, kaya ko pala. And you have to have a breakthrough, clear mind, and a sharp mind. Kailangan mo pong talunin yung puso mo. Kailangan sa laban na to, napakaganda ng reading na to. Sobrang ramdam na ramdam ko. Hindi ako nagsisising bumangon ako na maaga. Itong breakthrough po na ito, kailangan mong labanan with a clear mind and sharp mind, Ace of Swords, no? Yung puso mo. Kasi yung isip mo, ready nang lumaban. Kaso yung puso mo, hindi pa. May gusto pang bigyan ng chance or umaasa pa na magbabago siya or magmamakaawa siya sa'yo. Kailangan daw pong talunin ng isip mo yung puso mo. Kasi pag yung puso mo ang nanalo, pataylo tayo dyan. Talo na naman ang bataan.
take care of your health also. And there's also an unexpected good luck na darating sa'yo. Kapag nasimulan mo na po ang journey mo, no, na mawala, disappointed ka and may insecurity ka, bakit palaging ganyan, bakit ka ginawa ng ganyan, ang sakit ng ginawa sa akin. So, ngayon pa lang po mga kapatid, let go. Kung hindi pa pahihirapan lang po nito ang pakiramdam mo, ang damdamin mo, kasi magkakaroon ka na po palagi ng duda, ayan difficulties, doubts, lack of satisfaction, hindi ka rin naman po magiging masaya sa relasyon na to dahil lagi ka rin po may duda. Lagi lang po siya magiging defensive sa'yo. Gusto niya po yung control nasa kanya. Kaya hindi ka po niya kinokontak o hindi ka na niya kinontak o nakipaghiwalay siya sa'yo o ginusting ka niya. Distracted din po ang taong to sa maraming bagay. Tama na daw po yung pagsasakripisyo. Enough is enough. Dahil po sa sacrifices mo lahat, may trauma ka na. Ayun one day you will be happy. Simulan mo na po ngayon yung road to happiness. Kasi po kung magiging masaya ka rin ulit sa kanya, kung magbabalikan kayo, false success lang din po ito. Meaning, hindi ka rin po magiging sobrang happy dahil lagi na nga rin ikaw may trust issues. Okay? May mga tao po pinagchichismisan ka lang din po, or may iba pong tao na concern na pinag-uusapan ka po na yung kaibigan natin parang tangang-tanga na ako sa kanya, pagsabihan yung mga ganun po. Merong concern naman po kasi sila sa'yo. Sa ngayon po, nakakaramdam ka ng emptiness, emotional loss, gulo, confusion. Pero maiintindihan mo po ito in time kasi namimiss ka na ng sarili mo. And then all the blessings po will come your way as long as you have the decision to change your life. Kapatid, ikaw at ikaw lang ang makakapag-desisyon kung ikaw ay tatawid na o ikaw ay magpapaiwan dyan at maghihintay kung kailan babagsak ang ulan. Masakit, hindi madali. Pero kahit masakit, kailangan mong simulan dahil hindi ka makakatawid kung hindi mo sisimulan ng unang hakbang. Kaya please, kaya mo yan. And I will always pray for you at pagdadasal ko kayo palagi. Kasama naman po kayo lagi sa prayers ko . Thank you very much po, and may God bless us all, and may you have a blessed day and good day. I'll see you. God bless you.
Jesus. How sa'yo? Ito pa nung. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Wala ka ng Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Naman yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. Bibigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po. Andes po, nanay. Apo, apo, apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. Salamat. Andes po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, Sige po, bye-bye labay po. God bless po. Ingat. Bigay po si Papa Jesus. Thank you po. Bye po. Meron pa bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Yun. Day, para sa'yo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Day, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa'yo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya po pagkain ato po ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? O, nagkait. Hindi, sa isya na sa iba. Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Nalagala ko. E, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Po. Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyong pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Kaya mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako lang tutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Natandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Bye po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po po. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige, ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi niyo sino po. binubusinahan niya eh. Sige Thank po, you na bye-bye po. Thank you po. Salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus sa'yo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ano lang, baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay, taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng gusto. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ito po, ano yung dagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Tama, may tatalimit lahat. Ano kami yun, nangyayari po lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin.
Ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo. Ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa buhay.